Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Nananatili pa rin ang maulang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa dulot ng low pressure area at habagat. Kaya naman alamin na natin ang update sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Ms. Grace? Magandang umaga po Sir Joshua and magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, yung low pressure area na minomonitor natin ay hilig na mataan sa coastal waters ng San Pascual, Masbate. Na-expect nga po natin na tatawid ito dito sa ating kalupaan starting today and expecting po natin maulan yung panahon natin dito sa Metro Manila, Central Luzon, sa buong bahagi ng Visayas, maging sa Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at probable po hanggang sa malalakas yung mga pagulan na ating mararanasan po minsan. Kaya naman doble ingat para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga areas na po sa flatland. Ang LPA po nito, tumataas din yung possibility na maging isang ganap na bagyo. Most likely po tomorrow, maging isang ganap itong tropical depression kapag ito po ay nandito na sa may bandang West Philippine Sea or kapag naka-exit na po ito ng landmass. And ito pong maulan na panahon na dala ng low pressure area ay na-expect po natin hanggang sa Thursday for most of Luzon and Visayas. Kasama na din po dyan dito sa Metro Manila. Kaya again, pag-iingat po para sa ating mga kababayan. Sa area naman ng Palawan ay makakaranas din po tayo ng maulan na panahon na dala ng habagat, while for the rest of the country, kung meron po tayo mga pagulan na mararanasan, mostly itong mga isolated mga pagulan lamang po dala ng localized thunderstorms. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castañeda. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Samantala, mahigpit na seguridad naman ang ipinatutupad ng mga otoridad sa rally sa bahagi ng EDSA White Plains. Kabilang sa tinututukan ay ang traffic management, lalo na't marami ang naapektuhan ng biyahe dahil sa pagtitipon. Ang detalye niya mula kay Ryan Lesigues. Ryan? Joshua, nagtaas na ng alerto ang Philippine National Police o PNP kasunod nga ng pagdagsa ng mga nagsasagawa ng kilos protesta sa bahagi ng EDSA People Power Monument at White Plains. Ngayong umaga ay itinaas na ito sa full alert status. Layunin nito, Joshua, na matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Batay naman sa monitoring ng Quezon City Police District o QCPD, umabot na sa 8,000 individual ang nakiisa sa protesta as of 8 a.m. Kaugnay nito ay aabot naman sa 800 pulis ang nakakalat na sa paligid ng lugar na pinagdarausan ng aktibidad. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Naratates Jr. nakatutok din sa sitwasyon sa EDSA mula sa kanilang PNP Command Center. Samantala, sinimulan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pakikipagtulungan sa PNP ang pagtutow ng mga sasakyang nakahambalang sa EDSA kaugnay ng isinasagawang rally. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, lahat ng mga sasakyang nakahambalang sa kalsada ay bibigyan ng kaukulang citation ticket at itutow ng MMDA. Agad ding nag-deploy ang MMDA ng mga boom trucks na gagamitin sa paglipat at pag-urong ng mga concrete barriers. Sa koordinasyon ng MMDA at ang Department of Transportation, pansamantalang bubuksan ang mga concrete barrier upang makadaan ang mga pribadong sasakyan sa bahagi ng EDSA Bus Carousel. Yan ang muna pinakaling update mula dito sa Campo Crame. Balik sa Joshua. Maraming salamat Ryan Lesigues. Kaugnay niya, mahigpit din na nakamonitor si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaganapan sa pagtitipon sa EDSA White Plains, gayon din ang kapakanan ng mga motorista na apektado ang biyahe dahil sa nasabing kilos protesta.